Diha sa church o diha sa Ginoo. Ingon siya, verse 22, mga asawa, tahon og sundan ninyo ang inyong bana, sama nga nagtahod o nagsunod kamo, sama nga nagtahod o nagsunod kamo sa Ginoo. So kini di ay kuan iotruhan sa 23. Kay ang bana mao ang ulo sa iyang asawa. Ingon nga si Kristo mo'y ulo sa simbahan. Ug si Kristo mismo mao ang manluluwas sa simbahan, nga mao ang iyang lawas. So doon ay ang trabaho na sa simbahan, minaw mga isod. Kita. O sa may simbahan, kaniba ni simbahan? Dili ni simbahan, oy. Ang simbahan kita nga individual karon nga niya din sulod sa building mo tay simbahan. Yeah. O kini nga pundok daw ang trabaho daw nato nagalain man tong mga ulo. Di ba? Wa man ta nag-usay ulo, brad. Kada usa nato natay kog galingong utok. Pero nga daw nagtapok lang kita karon. Tungod kay ang atong utok bisan nagkausa-usa ni atong nagka-individual ni atong utok, pero giharian tas Ginoo. Kaya ang atong tumong is to obey God. Klaro man na yung siya ka ingon nga siya. First kabutang ato makita how to identify that church was established by Jesus Christ. Number one, expose about respect or expose about the obedience. Verse 21, submitting yourself one to another in the fear of the Lord of God. Buti pasabot. Kung naa magkakaroon ka na nagrespeto ka sa Ginoo. Lo. Ay membro diha sa Hingog City, ako'y nagsulwining, ako'y nag-Bible study. Kataon nga nagkasamok ang grupo, gisamok-samok sa pastorito ay taga-Butuan. Naitabo, maro man ko ayo tong iyang asawa. Yung asawa bro na tong pastorito